Actually, it started with, again, Sergeant Gutesa. Nung lumabas siya sa Sergeant Gutesa, and nagsalita na siya, I supported him. Actually, hindi ko naman sinuport kasi ako lang yung nagpakilala kay Senator Marcoleta. Oh, okay. So, even at the time, I was not involved. And then all of a sudden, naawa ako dun sa tao kasi tinitira nila and they were also hitting me about it. So, I had to fight back. I had to speak out na magsalita tungkol dun sa issue about Gutesa. Kasi si Gutesa, honest to goodness, na alam niya yung nangyari. Okay. At gusto lang niya makatulong. Tinanong ko nga siya, bakit ka nagsasalita? Kasi nagpakilala niyan sa akin, taga-UP. Nakaibigan ko rin. Ang sabi niya, kasi sir, ang nakita ho namin yung pagbabaha, taga-Bicol siya, maraming mga, yung isa daw na kasama niya sundalo, taga-Bicol din, yung bahay nawala. Tapos maraming kabuhayan nawala sa mga kababayan niya. And gusto niya magsalita tungkol doon sa nangyayari. Bago muna nila yung leadership kasi maaaring hindi natin matanggal yung posibilidad na maaaring magkaroon ng dalawang impeachment in terms of kung sino ba talaga yung kikalalanin hanggat hindi ito nare-resolba na kung sino talaga ang lehitimong leadership. Trial conference on the impeachment on June 18. Alam mo, well, pre-trial is, ito ay, bali hinahango nila talaga doon sa criminal prosecution. Kasi ang pre-trial, it's a time-saving measure. So, sa umpisa pa lang, mag-meet yung mga parties, pero before that, mag-file sila ng tinatawag na pre-trial brief. So, pagkatapos mong i-file yung pre-trial brief, nakalagay doon yung evidence, nakalahad na yung mga witnesses, nakalahad na doon yung proposed issues. Usually, ang issue in a case like impeachment or criminal cases is whether or not guilty yung nasasakdal. So, hindi masyadong yun. But they have to list the evidence. Walang surprise sa mga ganyan. Or very rare. Yeah, the way I understand it, the pre-trial will be like a case management proceeding wherein they will also agree on procedural matters, di ba? Yung mga dates, etc. And then Yung schedules, yes. the schedules, yeah. And at the same time, I think they will also agree on the yung mga witnesses that are credible or not, no, and the evidences, marking of the evidences, no. As you said, Attorney Trixie, this is, I think, it's good because at least they will not waste waste their time on things that will not matter during the trial itself. Correct. So parang it's like a roadmap, I suppose, of how the hearing, the impeachment hearing will take place. Yes. So, it's good. I think I also agree that this will not be open to the media for now. Sa ngayon, Pre-trial lang naman. Pre-trial lang naman to. Kasi we don't want this to be a political spectacle. Alam mo naman, pagka medyo maiinit both parties, pagka ganyan. So, they will have more, I think they'll be, it will be better kung ito munang mga involved talaga yung It might kasama, also be to protect the witnesses from being kakausapin yung mga witnesses, lalapitan. So, this is on both parties. Kasi both parties will be submitting those. Tsaka pati yung proposals for the calendar will come from both parties. Doon magkakasundo sila. Over these details. Si Senator Win daw, Gatchalian, will be presiding, no? Pero may report then that since Senator Win is not a lawyer, then perhaps Senator Cheese Escudero may also preside dahil nga, as we've been discussing, no, it will still be better if a lawyer would be the presiding officer. Pero to be fair with Senator Win, Attorney Trixie, I've known him for a long time also. And nakita naman natin siya how he worked during the budget deliberation when he was the chair of the Finance Committee at the Senate. No? He did very well kasi ang maganda sa kanya, pinag-aaralan niya kasi talagang mabuti. Yung bago siya humarap, and he's well-informed and he made sure that he's prepared. But I see that it's also possible that he will be challenged on his knowledge, for example, when he's making a decision, or if he has to refer, for instance, the matter to the sound judgment of the senator judges. So, merong mga ganon. Yeah. We'll see how they're going to work it out. There is nga, tama ka may resolution na final itong if I'm not mistaken, it was Senator Mig Zubiri who filed a resolution that they can vote
on a different presiding officer for the impeachment. So I'm not sure if that has passed, and if it has, kailan sila mag-vote. So I assume it will be after the proceedings have begun. Yeah, of course, if we can say that it would still be better if a lawyer would be again, no, a presiding officer. Even although, well, I'm sure marami rin naman si Senator Win, marami siya mga legal advisors who could advise her. Pero pagdating na kasi doon, iba na. I'm sure, Attorney Trixie, you're a lawyer, no? Hindi ka naman pwedeng mag-consult from time to time, no? It's stock knowledge na siguro yan, Yung diba? iba, And pero I think ang better natin, what will be more interesting to find out is that if the 12 senator judges it will become a constitutional issue later on in the impeachment court, Yes, di ba? So kasi ang nakalagay lang dun sa Constitution is the vote for impeachment, which Yeah. means a majority of all senator members. So right now that's at 24. Di naman natatanggal yung mga nasasakdal o kaya si Senator Bato. Wala din naman. Kasi hindi Although natin there- alam kung darating sila, di ba? Yes, The now minority. Nalilito yung na ako sino Cayetano group, minority. parang majority. ganun na lang. Cayetano group. So, hindi rin natin sure kung magpa-participate Yeah. ang Cayetano group. Although ako, yung Yan yung tingin mga ko, aabangan natin, no? Ako tingin ko dadating sila eh. Kasi parang masyadong magiging, baka makawawa din si VP Yeah. Inday. And it will certainly affect the vote on motions. So, I think they should. I think they Yeah, should. they should. I don't have, it might probably compromise din yung nila because it can also mean that they're already acknowledging the authority or the leadership of Win Gatchalian when they attend. But I think, if you balance the pros and cons, they really have to be there. Ako sa akin, baka pwede naman sila under protest para hindi, ad cautelam or under protest para they can still reserve their right to question the jurisdiction of the Senate Impeachment Court absent a majority of the senator members. So this is going to be another exciting Chapter teleserye. in our history. Senate yes. Flix, Senate Flix. And also noted by the spoke, Senator Win Gatchalian and the new minority bloc have pledged their 1-month salaries and will visit earthquake victims in Mindanao. Well, that's good. I mean, thank you for doing that. Kailangan ng mga kababayan natin yan, di ba? Pero yung initiative kasi came at the time when Senate is undergoing major political realignments, no? Kaya hindi mo maaalis na magkaroon pa rin ng bahid ng politika. Ako naman, Attorney Trixie, regardless, no? Kailangan natin ng tulong ng ating mga kababayan doon for as long as there will be immediate assistance that will go to the families that were affected by the earthquake. And also, by the way, we are praying, no? We are praying for all our kababayans who were affected by the earthquake. Ang prayer lang sana natin is that, again, hindi ito maging basta media event, Yes. no, or a political event, no. I hope that will not be the case. The question is, will it add value yung presence nila there? Will it add value? Kasi Oo nga naman, di Diba? ba? Kasi ako, I Baka agree. makagulo ka lang. Oo kasi I agree with the President's decision on not going there, no, during this time, kasi kailangan talaga ma-focus lang yung mga government agencies natin dun sa search, rescue, and recovery. So, ma-divert yung attention nila kapag may mga VIPs Diba? Diba yun yung sinasabi ni former President Duterte na hindi siya pumupunta, especially on the first few days, kasi aalagaan pa siya. They will have to divert resources for his security and to take care of his own people as well as the former president. So sometimes kung pupunta siya doon sa mga disaster areas, flyby siya. So he would usually survey from the air para hindi siya nakakaantala sa efforts. However, pagka stable na yung sitwasyon, dumadalaw siya sa mga biktima. Oo. Would you know, do you have any idea kung si VP Sara or yung sila SP Alan or Senator Cayetano, may mga efforts din ba sila that they're planning to contribute to I'm not sure about sina SP, but the mobile kitchen of the OVP Yeah, I saw was nga first pala, on the no? scene. Oo. Nagpo-provide ito ng mga hot meals and That's coffee and
for the rescue and relief workers. So first on the scene sila, I think within a few hours after the disaster, nagpa-dispatch siya na si VP. They're coordinating also with the branch of the OVP in the area. And tuloy-tuloy ito ang pagpaprovide ng supplemental, kumbaga, tulong para dun sa mga nag-rescue efforts. This was, kumbaga, nakakapalagay ng loob na mayroong nag-respond within hours. Yeah. So, and we're very grateful that at least nakikita natin yung OVP. And nagtutuloy din po yung mga rescue and relief efforts, particularly yung relief efforts, nagpapadala sila ng mga goods para dun sa mga biktima now. Dapat sa mga ganitong sitwasyon, Attorney Trixie, set aside natin ang politika. We all need to unite, no, to help our kababayans who were affected. And as I said, no, it's okay for the senators probably to be there for as long as they'll be more concerned about the outcome of their visit, no? Yes, Will it be will they have a more informed decision making after all, for if they need to add budget or realign some budget for immediate response and rehabilitation, or better coordination, or fast tracking the relief assistance, etc. So I think mas focus and objective dapat, no? At again, hindi siya maging media spectacle. These are the headlines noted by the spokes today. We'll have the most controversial former spokes when these spokes returns after this short break. I'm Mai Rodriguez for your midday report. We'll be giving you the stories shaping the nation at this hour. Let's get you up to speed. Join Mai Rodriguez as she brings you the headlines, insights, and updates that keep you ahead. Stay informed and stay safe. The midday report, Monday to Friday, 1 p.m., only here on BNC. Pagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili, walang batayan ang mga paratang sa akin. I hereby move and nominate Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President Pro Tempore. The motion is approved. Nagkagirian si SILG John Vic Remulla at Senador Robin Padilla. Nagbitaw ng alegasyon si Senador Rodante Marcoleta laban sa media. Bayaran umano ang media. So pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng gano'n. The group tried to extort 300 million pesos from Romualdez. Because the story doesn't pause when the work week ends. Senator Robin Padilla advised Senator Bato de la Rosa to stay out of public sight. From breaking developments to next week's talked about headlines. De la Rosa is facing allegations of crimes against humanity before the ICC. Get it first on Newsfeed Weekend. Only here on the Billionario News Channel. And the spokes is back. For months, the country has been hearing allegations of flood control kickbacks, cash-filled suitcases, given to government officials by the so-called 18 Maleta boys. The NBI has released statements that some of these former Marine officers may have been paid, apparently by our controversial former spokes. To give his side of the issues and allegations is my former boss and former congressman, Mike Defensor. Welcome back. Thank you. Welcome back, Mike. Sec Relly, Sec Trixie, magandang umaga sa inyo. Actually, si Relly naman was that time Deputy Chief of Staff, no? Yeah. And then eventually became the spokesperson. Okay, So talagang transition din kami, but Relly and I worked even when you were mayor of Nueva sabay kayo, Ecija. nung Spice Boys, kayo kasama niyo si Manong Rico Maydad, di ba? Yes, tama. Hello.
So, about these, well, ngayon ginagamit na yung term na Maleta Boys, but online you'd still hear the Brave 18, 18 Brave Marines. 18 ex-Marines, Yes. ganyan. So, paano nyo nakuha? How did you get to know them? How did you find out about them? Actually, it started with, again, Sergeant Gutesa. Nung lumabas siya sa Sergeant Gutesa, and nagsalita na siya, I supported him. Actually, hindi ko naman sinuport kasi ako lang yung nagpakilala kay Senator Marcoleta. Oh, okay. So, even at the time, I was not involved. And then all of a sudden, naawa ako dun sa tao kasi tinitira nila and they were also hitting me about it. So, I had to fight back. I had to speak out na magsalita tungkol dun sa issue about Gutesa. Kasi si Gutesa, honest to goodness, na alam niya yung nangyari. Okay. At gusto lang niya makatulong. Tinanong ko nga siya, bakit ka nagsasalita? Kasi nagpakilala niyan sa akin, taga-UP. Nakaibigan ko rin. Ang sabi niya, kasi sir, ang nakita ho namin yung pagbabaha, taga-Bicol siya, maraming mga, yung isa daw na kasama niya sundalo, taga-Bicol din, yung bahay nawala. Tapos maraming kabuhayan nawala sa mga kababayan niya. And gusto niya magsalita tungkol doon sa nangyayari. And then, nung ginagawa kay Gutesa yung biglang nawala. From protection, kasi wala naman kaming direct communication ni Sergeant Gutesa, to detention. Doon talaga nagulat na ako. Sabi ko, anong ginagawa nitong gobyerno? Bakit ganon? Okay. That time, I thought, no, in fact, one of the provisions of the affidavit na Gutesa signed, sabi niya, I'm seeking protective custody of the Senate. But eventually, nung hearing, sabi niya, wag na, okay na po ako. Kaya na ho namin kasi may grupo siya, yung kanyang mga kaklase, that will protect him. And doon nga yung nakakalungkot. From protection, naging detention. And then, noong sometime December, yun na, narinig ko na yung mga sundalo. Maraming mga retired officials ang kumakausap sa kanila. Maraming mga ano ba to, pag-uusap tungkol dito. Tapos eventually, nung bago sila lumabas in sometime March, that's when they started talking to me, yung si Attorney Baligod. Okay. Sabi niya, nakakausap ko na and may mga binabanggit na sila. So sabi ko kay Attorney Baligod kung ano yung matutulong ko. Hindi pwedeng mangyari yung nangyari kay Sergeant Orly Gutesa. Okay. Hindi ako papayag na itong mga nagsasalitang sundalo ay gigipitin ng ganon. Kasi ang feeling ko, pati yung kay Sergeant Gutesa, may personal na stake ako doon. Okay. May yung konsensya ko na, ano ba itong nangyari? Itong tao, walang kalaban-laban, nagsalita lang, sundalo, mahal niya yung bansa, gusto niyang ipakita kung nangyari. Pagkatapos all of a sudden, makukulong. Tinatakot yung pamilya, tinatakot si Gutesa. So, yun din yung naging role ko sa 18 Marines. That I will support them, assist them in whatever way I can, nang hindi sila maipit ng katulad na nangyari kay Sergeant Orly Gutesa. So wait, I just want to know, si Sergeant Gutesa is in the Philippines under detention. Saan siya nakadetain? Actually, alam mo, Attorney Trixie, no, really, a month ago, may balita kami na pinatay siya. Pinatay siya. So, pinapacheck ko, pinapatanong ko, kasi nga wala akong direct contact sa kanya eh. And the family also, Sek, wala kayong Wala contact? Walang direct. It's only dun sa mga mista niya, yung mga kasamahan niya, ang nagbabalita sa akin. But fortunately, 2 weeks ago, ang binanggit sa akin, pinapasabi daw ni Sergeant Gutesa na okay naman siya. Okay. Wala siya sa Maynila, nandito siya sa Pilipinas, pero okay naman siya. Hindi siya under detention. Yun ang hindi ko alam. Kung under detention siya, kung may problema. Pero parang ang dating sa akin is, mukhang wala namang problema. So, Yeah, well, yung 12 kasi doon sa mga sundalo, Sec Mike, are Marines, di ba? Yes. So, yung 6 doon, ano sila? Anong mga background po nila? Were you able to, like, at least check the backgrounds of, like, Orly Gutesa or the 18 Marines? Kasi they approached you, di ba? Sila yung nag-reach out sa inyo, hindi nyo sila kilala. So, you don't know kung yung mga sasabihin nila totoo. Kasi, syempre, madadrag talaga yung pangalan nyo, di ba? No, initially, nung kay Sergeant Orly Gutesa, meron nga akong kaibigan from UP na nagpakilala. And then, verify ko naman, talaga namang security consultant siya ng ako Bicol Party List. Di ba? At saka, so really, parang iniisip ko that time, ano ang motibasyon nito para magsalita? Nakakatakot yung pwedeng mangyari sa kanya. Ang laki ng mga babanggay niya. In fact, in particular kay Orly Gutesa, yung delivery kay Speaker Martin Romualdez. Yun yung binanggit niya. Sa Aguado,
and sa Makati. So parang nakakatakot. And in fact, lumabas naman sa hearing na after that, yung 18 Marines, at that time, nilapitan ni General Lictore, who was then Chief PNP. Diba? Nabanggit ng mga Marines yun eh. So, itong 18 Marines, lahat nagtrabaho kay Saldico. Lahat sila nagtrabaho. At least yan, fact yan. Because hindi that's siya contested. validated. Yes. Yan, na sila talaga lahat. Connected sila. Oo. And I guess, ang nangyari ngayon, imbis na imbestigahan yung mga sinasabi nila, ang iniimbestigahan yung mga pagkatao nila. Correct. Kung paano sila sisiraan. In fact, today, meron din panawag nung 2 months ago ata, month and a half ago, nun sa NBI, ganun din. Ang tanong sa kanila, anong background nyo? Sino ba kayo? Kaya nga, nagugulat kami, ito na nga eh. Ito yung ID nila, ito yung mga tao. Ba't kailangan yung tingnan kung ano yung pagkatao nila instead of looking into dun sa allegations nila? And that's what I've been insisting to the National Bureau of Investigation. Gamitin nyo yung resources ng ahensya ninyo, wag para manggipit ng tao. Kasi puntahan ninyo yung CCTV, puntahan ninyo yung security log, puntahan ninyo saan nila sinabing delivery nila. Saan ba yung townhomes ni Speaker Romualdez? Yung townhomes na number 8 and number 9. Sinasabi nila merong gwardiya, yung Tamarind, yung Nara, besides dun sa gwardiya sa subdivision. So, yung airport May mga details, you're saying. May mga ganung details. Tingnan nila yung mga bagay na to build the case. Yes. Kasi hindi naman ito may mga kasalanan eh. Diba? Do you know if the NBI actually checked CCTVs? Wala. Ang isa lang logs? chinek nila, sinabi nila, hindi daw totoo yan kasi hindi naman kaya, o tinek daw nila yung airport taxi. Eh, iba naman yung date. Iba yung date na kinukuha nila, iba naman yung date na talagang delivery. And nakaka-frustrate, di ba? Kasi, tingnan mo paano pa magsasalita? Ito, love of country na lang itong mga sundalong to. Sino pa magsasalita kung ang lahat na magsasalita at magtuturo, sila yung kakasuhan. Sila yung iipitin. For example, yung mga nandun sa bahay nila, yung pinatawag dalawa, may mayordoma doon, tapos nakita niyo yung isang tao na nagbubuhat ng mga maleta. Kung siya may nalalaman at gusto niya tumulong, magsasalita pa ba siya? Hindi na. Pero kasi, Sec, may sinasabi rin kasi na yung mga ibang Marines dito, they were dismissed because may mga cases sila, di ba? So I think yun yung isang pinanggagalingan kung bakit kailangan talaga rin mag-check ng kanilang mga background. So are you aware of that? No? Number Kung why one- were they dismissed in the service? Okay, number one, sinasabi nila si Saldico ang mastermind. Di ba? Mastermind. Kriminal na nga eh. Si Saldico eh. Kumbaga sa mafia, eto na yung kapo. Ito na ngayon yung mga nagsasalita. Okay. Kami ho ang nag-deliver. Kailangan mo okay naman yan. I-check mo yung background. Tama naman yan. Pero di ba, kailangan mo pakinggan. Ito pala yung boss ng mastermind. Nga, saan mo deliver yung pera? Nagturo na kayo, government eh. Nagsabi na kayo, nag-file na kayo ng kaso. So why is it now a question more of the personality? Kriminal na nga to. Siyempre, kumbaga kung sinasabi yung kriminal na itong big boss nila, itong mga bataan ang nagdi-deliver, i-assume criminal na rin. Meron silang, may part kasi sila, di ba? Yeah, Doon sa entire thing. Okay, para ka nagturo. So, Sabi mo, si Saldico ang drug pusher. So ito ngayon ang supplier ng droga. Ito ngayon yung mga drug pusher nagsasabi. Uy, kami po ang sinusuplayan ng wholesaler ng droga. Kaya question mo, ano bang background mo? May kaso ko ba? But di ba? Hindi ko maintindihan yon. Tama naman Hindi ko sinasabing wag mong i-check. Pero pagka mas ang dinidinian mo, yung background ng tao o dinidiinan mo paano sila i-discredit, mali para sa akin yun. No, ang point niyo lang is that you want to make sure na ma-build yung case, hindi ba? Na to have a stronger case against Saldico, for example, or Martin Romualdez, no? Because sila yung may mga sinasabing mga specific details. And Saldico is nowhere to be found, di ba? Pero, Sec, meron Saldico, they filed already a case. May case na siya sila yung tinuturo. Exactly. No less than the President Bongbong Marcos came out on TV and saying, si Saldico ang mastermind nitong nakawan. So ito ngayon, meron kang mga sundalo.
Kung ang mga sundalo, tinuturo na si Saldico. Sinusuportahan yung Sinusuportahan case niya yung theory ganung nila. case. Case theory nila. Yes. So tinuturo ng mga sundalo, boss talaga namin ang may dala ng pera. At ito yung delivery niya. Kumbaga, confirmation So dapat and talaga, affirmation. eksakto, I-build idikit-dikit nila kung ano yung resource na pupunta ni Saldico at saan napupunta itong mga pera to. Pero nagkakataon na nga, nung sinasabi na ng mga sundalo saan nagpupunta, kinakat na nila. Niipit na nila. Check Mike, ang yaman mo daw Kasi nagbigay nga ka daw ng tag 5 million. So kung 18 sila, laki-laki 90. yan. Tama ba? 90, Oo, tag 5 million for each of them para magbigay ng testigo. Anong... Hindi, pero sabi nila 350,000 pa lang daw yung binibigay mo. Hindi Alam pa mo, kompleto. Si Attorney Matibag, una abogado siya. Yes. Pangalawa, nire-represent niya ang institusyon ng National Bureau of Investigation. Can you imagine, lumabas siya sa Senate Committee hearing, sabi niya, ikinwento sa kanya, doon sa ikinwento ng tao. So double So kinikwento hearsay. niya, yung ikinwento ng isang tao na nagkwento sa kanya. Okay. Ano ba yun? So supposedly, ano ba to? Jowa nung anak. Tama ba yun? Daw. Parang gano'n yung Daw. ano. Daw. Isa sa mga Hindi yung ano kasi Ngayon, sinasabi niya, isa sa mga Marines daw yung ano Hindi. Isa doon sa Maleta Boys yung Hindi. nag-disclose, so hindi siya. Hindi. Ang sabi niya, ikinwento doon sa nagkwento sa kanya. So hearsay. Hindi niya narinig. At ito ngayon yung kinikwento niya. Okay. Ano ba naman yun? Talo pa yung Marites. Doon kaya sabi ni Speaker ng Senate President Alan Cayetano, sabi niya, etong si Marites, Attorney Marites Matibag, nakikinig ako, hindi ko pa kasi nakita yung affidavit Nung nakita ko yung affidavit, nagulat, sabi ko, why would they take, para bang, you now subpoena me, papatawag mo ko, and you come out in the national media, you present it to the Senate, nang ikinwento sa'yo, na ikinwento daw sa kanya. Ganun yung nangyari. So you disagree totally? That Hindi there na are ako no money involved at all? Hindi na nga ako nagsalita, yung mga sundalo na yung nagsalita. And when they spoke, and it was a very emotional moment, at doon ko lang nakita umiyak yung mga sundalo, dahil yung namatayan yung isang kapatid. So nung nakita ko naman nagsalita na yung mga sundalo, sabi ko, why do I need to speak? Ito na yung mga nagsasalita Kung mayaman kami, kung may pera kami, napagamot sana namin yung kamag-anakan namin, at yung isa, namatayan ng cancer. What kind of assistance do you give to them? Lahat as na of pwede now? kong gawing assistance, I will do it. Until now, I will do it. And I will not deny it. Such as? Ano yung nagawa na? I do not want to disclose anymore because it concerns mga pagtago nila, sakyan nila, yung mga ganyang bagay. So, sinabi ko naman from day one when they came out in Club Filipino, hindi nila ako kasama. Hindi ako kasama sa press con, hindi ako kasama sa paggawa ng affidavit. At ngayon po, natutuwa ako. Ang dami nagpapadala ng tulong. Ang sabi ko lang, doon sa iba, sandali lang ko kasi kailangan ko silang kausapin, yung mga Marines, paano ba natin isi-set up yung fund. Pero even beyond that, yung mga namatayan at may sakit, may mga nagpadala na ng tulong. Of course, I cannot disclose the names of those people, pero ang dami hong tumutulong sa kanila at naawa sa kanila. Doon sa kanina guest in another program, si former Colonel Ariel Kerubin. At sinasabi niya, parang ginagamit daw, kinakasangkapan itong mga Marines, former Marines or former AFP enlisted personnel para sa politika, para sa destabilization. Para sa destab. So anong siguro reaction dapat natin ang dyan? appreciation ni Colonel Kerubin dyan is that mabuti na nga nagsasalita itong mga sundalo. Ang ating flood control scandal na corruption, ang pinakamalaki kasaysayan ng ating bansa. It is the biggest corruption history. The most organized, well-oiled, systemic corruption that happened in our country. Hindi ba tayo natutuwa na may mga sundalong nagsasalita? Again, nagsimula po ako kay Gutesa. Gutesa approached me. At kahit naman po tanongin niyo sa Gutesa, hindi ko yan nilapitan. Hindi ko yan kinausap. He approached me to say, baka pwede pong bigyan ng guidance yung committee. At that time, chairman si Senator Marcoleta. So pinagbit ko sila. Ang sabi ko, sige, kausapin mo. Because ako nga, ang feeling ko, I don't want to be responsible kung meron man sasabihin na hindi ko alam or kasi hindi ako involved Eventually, Senator Marcoleta convinced him, nagsalita siya. At ito na nga yung nangyari. Itong 18 Marines, hindi ko alam ang sirkumstansya ng paglabas nila. Pero definite ako na itong mga sundalong to,
lumabas sila on their own volition. Gusto nilang sabihin kung ano nangyari. Nung nakita na nila si Sergeant Gutesa, nagkaroon sila ng lakas ng It loob. was the trigger kasi pala si Gutesa, kausap niya yung dalawa. Nung nalai-recall ninyo na parang may kwento ko na sa harap ko, nagsasalita si Gutesa, may mga kausap speakerphone. Okay. Na supportahan niyo ako, yung mga videos, yung mga litrato, Pictures, kapitan ninyo, ha? Opo. Yes, sir. Yes, stop. Ganon. So, ito yung mga sundalo na lumalabas ngayon. Siyempre, hindi mo maalis. May politika talaga. Wala tayong matatanggal dyan. Kasi nga, nagtuturo itong mga sundalo. For example, kay Speaker Martin Romualdez, itinuro si Sandro Marcos. So, ang treatment ng administrasyon, nasabi nila noon, imbestigahan natin yan, maya. Ang ginawa nila ngayon, sinisiraan. Pinipilit itigil, katulad ngayon sa Senado. Sinabi nila ngayon, biglang merong threat. Di ba? At kaya nga hindi matutuloy yung hearing bukas. Bakit? Dahil may 14 pang sundalo na gustong magsalita. Hindi ko yung nakausap. And from what my understanding is, sila yung nag-volunteer. So, hindi ba tayo natutuwa na yung mga sundalo nagsasalita? Tanggalin mo natin yung politika. Di ba? Alisin muna natin yan. Pakinggan natin sila. Now, may mga common denominator si Gutesa at saka yung mga sundalo. Si Speaker Martin Romualdez, parati lang sinasabi. No less than Speaker Martin Romualdez already spoke on TV. Di ba? Sabi niya, on video, sabi niya, I will not go down alone. And I will expose everyone. Hindi ba tayo natutuwa na lumalabas to? I think that is the better treatment. That is yung appreciation natin na kahit papano may mga nagsasalita para ituwid itong nangyari sa bansa. Kasi they're saying also that this can also be a distraction dun sa impeachment case ni VP Sara. No, yan yung mga ibang sinasabi ng mga critics. No? Alam mo ba, yes, paano hindi na magiging distraction? Ang pinag-uusapan mo kay VP Sara, 125 million. 2 maleta lang yun. Dito, trilyon. Oo nga pala, no? Diba? I mean, assuming mo na lang din. O sige, may problema sa corruption. 125 million. Dito sinasabi, minimum delivery, 500 million. Siyempre, ang tao, nakikita rin naman yan eh. Diba, ang tao mismo, ang nagkakaroon ng appreciation, ano ba itong mga issues na to? And I've been saying this to sa mga dilawan, sa mga pinklawan. Ang parati kong sinasabing criticism ko sa kanila, okay lang sa akin magsalita kayo na may problema si VP Inday Sara eh. Investigate yan at tingnan natin kung ano yung kaso Tuloy niya. yung impeachment. Pero huwag kayong tumahimik sa flood control. Diba? I don't know if it's related to BBM, pero may nangyari. At alam ninyo that as chief executive, involved siya in one way or the other. Yun na lang, unallocated funds, tinanggal mo sa subway. Pagkatapos inilagay mo flood control. Yun na lang PhilHealth kinuha mo. Nilagay mo sa flood control yung pondo. So, dapat consistent lang tayo sa pagsalita o sa ating pananaw or criticism doon sa mga nangyari sa ating bansa. Corruption. May Yung mga criticisms tungkol sa mga, sa joint affidavit, basically in testimony and the testimony of the former Marines. Sabi nila coordinated or coached daw. Anong masasabi natin doon? Ang nangyari, pumunta sila nung isang araw sa Senate committee hearing. Alright. Na consultative hearing na ipinatawag meeting daw. ni Senator Erwin Tulfo. Para sila makapasok, it took them 1 hour 30 minutes. Andun nga sila sa baba. Okay. Kaya nangyari yon at kaya din ako nahuli kasi I was trying to coordinate ano yung nangyayari. So, ang sabi nila, papunta na sila doon. So, okay, may invitation sila. Hindi sila pinapasok sa gate. So, kaya hindi kayo nakasama dun sa hearing? Kasi Hindi you ako were in the pinatawag. premise eh. Okay. Hindi ako pinatawag. Hindi kayo pinapasok, ibig sabihin. Actually, nung papasok din ako, hinold din nila ako, but eventually naman na-clear ako. Pero ito, invitation nila sa hearing eh. So, hinarang nila sa gate, pumunta dun sa lobby, hinarang pa nila 1 hour 30 minutes. Kasi ang gusto sanang gawin nila, Attorney Baligod and the Marines, is magsalita muna. Na pumunta kami dito, not because we recognize na ito ang Senate Blue Ribbon Committee. May respeto kami sa Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta at kinikilala namin ang leadership ni Speaker Alan Cayetano. Pero hindi kami natatakot humarap. And they wanted to deliver the names to Senator Robin Padilla dahil member din ng Blue Ribbon Committee para doon sa 14 na lalabas. So when they did that,
Supposedly, papasok pa lang sila 1 hour 30 minutes. After the press con, pababa na sila, biglang hininto yung hearing. Sec Mike, sabi nila may lack of sufficient corroborating evidence daw. Eh bakit nila hindi hiniring? Alam naman nila malaman? nasa taas. Papatawag lang naman nila yun. Pero yung Sila ba dapat nagbibigay ng corroborating evidence? Ano, alin yun? Sa Sino? corroborating Kasi evidence. nagbigay sila ng testimony. So hinahanapan sila ng corroborating evidence. Kanila bang responsibility yan? Correct, hindi. Hindi nila responsibility yun, number one. And number two, ito lang yung mga tao, may personal knowledge na nangyayari. Sergeant Gotesa and the 18 Marines. Sila ang nagdadala ng pera. So, if you put it all together, kasi nakita ko yung case ni Ombudsman sa kay Speaker Martin Romualdez. O ginamit yung... Ginamit niya yung kay Saldico, ginamit niya yung kay Sergeant Gotesa, ginamit niya yung Sergeant Navidad, at saka kay Sergeant Esquivel. So, ibig sabihin, ang Ombudsman mismo, vinavalidate niya at kinikilala niya Yung ang mga testimonya credibility ng mga niya, sundalo. Oo. Pero may, So, may- sinasabi rin, diba, Attorney Trixie, another criticism is yung joint affidavit correct. nila nauna kasi before their individual Bakit nga ba stories. joint? Correct. Kasi most, pag pakinggan mo yung mga defense counsels, hihiwalayin namin yan eh. Tama. So bakit naka-joint affidavit sila? Pagka ikaw pumunta ng ombudsman, kahit na hindi ka pumirma, no? And sinabi mo may corruption na nangyari, may nangyaring gulo dito, you submit it to them. Ang ombudsman can do a motu proprio investigation. Yes. Correct? So kahit na hindi yan Pwede affidavit, nga anonymous eh. anonymous sulat, gagawa ng motu proprio investigation. So minabuti nila Attorney Baligod, and I guess sila yung mga abogado nag-usap, na sige, submit muna natin to, tingnan natin kung anong magiging reaction. O anong ginawang reaction? Ang pinatawag kami. Ang tinanong, paano mo nakilala si Mike Defensor? Paano mo nakilala si Baligod? Mali. May nagbigay ba ng, may Mali nag-offer ba yung ng ano, pera sa inyo? Ganun kaagad. So sabi namin, tama pala tayo from day one. Ngayon, ang sabi ng Senate Committee ni Senator Marcoleta, Senator Pia Cayetano, okay, on the basis of this, pwede ba kayong mag-submit ng individual affidavits? That we are doing now. Okay. Because we know that we have to submit Eventually. on record, officially, ng individual affidavits sa Senate Blue Ribbon Committee. Okay. Hindi man gumalaw ang ombudsman, batay doon, at least, nasa record ng Senado, ng Blue Ribbon Committee. Si Congressman Pepito Alvarez, dumating siya dun sa last na pagdidinig ng dun sa pagdidinig ng Cayetano Group. Tapos sabi niya, bakit daw siya nasama? He said he was suddenly included in the list when your staff approached him to endorse the BBM impeachment and he refused. We need to hear your side of this. Okay. But before we answer that, the spokes will return after this short break. The Abante Billionaire Group is celebrating a big win at the prestigious Best Choice Awards. Billionaire News Channel was named Digital Business and News Media of the Year, while Agenda earned recognition as the most influential public affairs program for social awareness. Thank you for making this possible. The Spokes is back. Still with us is, of course, Secretary Mike Defensor. Yes. Yung hanging question natin kanina, sinabi ni Attorney Trixie, si Kong Pepito Alvarez, Yes. diba? Who said that suddenly, yung pangalan niya na isama Yes. sa listahan because you approached the staff? Or Okay. him? Oo. I'll explain. Number one, nagpapasalamat ako kay Kong Pepito Alvarez kasi yung pagpunta niya dun sa committee, bagamat hindi siya dininig, is already a recognition na yun yung legitimate committee na pinuntahan niya. Number two, alam niyo si Kong Pepito, kaibigan ko naman. Wala kaming away niyan and kinikilala ko naman yan. Totoo na nagtawag ako ng impeachment. No? Pero hindi ko siya tinawagan. May mga kinausap ako. Okay. At kung sakali man nakakausapin ko siya, siyempre tatawagan ko siya. Hindi naman Diretso. pwedeng staff ko lang ang magbe-message Oo sa naman. kanya na, pipirma ka ba? I mean, di ba? Napakawalang respeto ko naman sa ganong proseso. Kaya, kung ano man yung circumstance na binanggit ng mga Marines, hindi ko po kasi alam talaga. In fact, maraming senador, noong una, at itong mga congressmen,
ang tumatawag sa akin, nagtatanong. Hindi ko talaga alam. Tinanong ko yung mga Marines, ano ba yung binanggit yung, I will not name in particular kung sino itong mga tao. Ba't yung nabanggit itong pangalan na to? Ay kasi sir, ang gagawin po ni speaker, may dala-dala kaming mga envelope. Dadali namin sa kanya. Bigyan niyo ako ng, kunyari, 10. Iwan namin doon. So lalabas na kami, nakaabang kami sa labas. Paglabas nung kausap niya, dala-dala na yung envelope. Magpapakuha ulit si speaker, o bigyan niyo pa ako ng ganito. Dadalhin din nila. So sila talaga yung parang walang staff si speaker, kundi yung pera, hawak nila. Sila yung nagsasabi kung ilan yung dadalhin. Kasi if you recall, yung 8 and 9 na town home, doon yung sinasabi lang bigayan na nagkakaroon. So, Sec Mike, gusto ko Okay, balikan I want to be clear na hindi naman necessarily corruption yun. Hindi naman necessarily kalokohan yun. Hindi ko rin alam. Kasi naiisip ko, I mean, sa Congress, di ba, may Christmas break, may ganito. Baka yung pagdala, dinala sa kanila. Allowance or whatever. In the individual affidavits, malalaman natin. So, pero tama yun. So, coincidence lang siguro yung kay Congressman, Pepito Alvarez. Pero gusto ko balikan yung sinabi mo kanina. I think yun yung parang, sa subway, hindi ko masyadong nababanggit. That you said na yung sa subway funds ay na-divert sa flood control project. Do you mind elaborating No, that? kasi yung flood control projects, may allocated na yun eh. Diba, let's say, in a year, it's sa about, GA, if I'm not mistaken, ano na projects yan na ODA, Official Development Assistance Fund. So, nandyan yung Panay Guimaras Road, Bataan Cavite, yung Laguna Lake, yung Rizal Road going to Makati, nandyan yung papunta sa Pampanga, Sorry, North Sec Rail. Mecca, kasi di ba I think ang understanding ko, I remember na yung mga ODA projects nga na to, dyan yung naging ugat kung bakit na-trigger si President Marcos, sabi niya, di ba? Dahil yung mga ODA projects hindi nga nai-implement dahil nadadivert Hindi yung ko alam funds. kung na-trigger siya. Because wala akong nakitang instance na nagsalta siya tungkol dyan. Ang nakita ko is, yung pondo, kunyari 200 billion, kinuha nila, nilagay sa unprogram. Yes. Pagkatapos yung 200 billion, ginawang flood control project, ginawang infra, yung mga project. Siguro ang thinking nila noon, and I think yun ang naisip ng mga nilasaldi ko siguro, nag-ano lang ako, hindi niya yung papabayaan. Kahit na nasaan program yan, lalagyan pa rin ng pondo, hindi nalagyan. So, ang original funding nito is for the subway. For the subway. Tapos nilagay nila sa UA, sa unappropriated, sa unprogrammed appropriations. Yes. From unprogrammed appropriations, ginawa ng flood control. Yung nasa program ngayon, ang pinalitan. Kasi nasa mix na yun eh. Once tinanggal mo yun, di ba, 6 trillion, tinanggalan mo ng 200 billion, nilagay mo dito, ang program, pinalitan mo ngayon yun. So nasa mix na niya yung mga pondo, which we saw the flood control projects na nakita natin. Kasi nga, sabi nila, in their minds, pupondohan at pupondohan yan. Kasi ODA projects yan, Could diba? be yun ang iniisip nila sa Aldi. So from 2028, na matatapos ang subway natin, and that should have been one of the legacies na nagawa ng ating administrasyon, na-delay na to 2032. So imagine dapat 2028 para na tayong Hong Kong, para na tayong Japan. Dapat nga pero tapos na yung ibang mga trains by 2028. Dahil yung pondo, imbis na nilalagyan, hindi nilalagyan, pinapalitan. Si Attorney Balicod, sabi niya, 14 more witnesses and 7 more will come. And ito po ba lahat part ni Saldico, bodyguard niya, ni Saldico pa rin? Hindi ko kabisado kasi yung contingent ni Saldico. Na-meet nyo na po itong mga... Hindi pa. Wala. Hindi ko nakakausap, hindi ko pa nami-meet. Ang grupo kasi ni Saldico, initially, sa pagkakaalam ko, is 90. Nasundalo to, 90. Na Para former may soldiers. May mga active din ata. Tapos later on, I found out parang 110, 115. So, ito yung mga kasama sa delivery. Kasi ang nangyari sa kanila, 3 to 5 times a week, may group chat sila at may mga assignment pag may mga delivery. Ganun So, tinanong ko, bakit ninyo dinodocument? Kaya nag-deliver ako sa'yo. Deliver ako, pipicturean ko. Di ba? May maleta, ganun. Re-report ko, boss, delivered. So, parang proof of delivery. Kaya pala may mga times, sabi ko, bakit walang picture yung iba? Pag nandun po si Boss Saldi, kasi siya na naman ang nag-deliver eh. Siya na naman ang nagdala. Hindi kailangan ng evidence. Hindi na kailangan ng ebidensya. So yung 14 na lalabas, may lalabas na 14, ang akala ko nga nung una, at ang pagkakalam ko talaga is 7. So hindi pala, may 14,
at meron pang 7 na lalabas. Oo, so ano pala, no? Ang dami pa pala, no? Plus pa, di ba? 14 may 7 Plus pa 7, daw. yun nga, so bali Oo. 21. So, di ba kasi sabi ni Ombudsman, I mean, they're about to file a plunder case also versus former Speaker Martin Romualdez. Di ba Correct. yan ang ano yan Correct. ang mga what you call the statement ni Ombudsman. Ano sa tingin ninyo tong ano na to? Totoo ba to? O for eto real? o masabi lang na ma-file? Binati ko pa nga si Ombudsman Remulla dyan eh. Congratulating him for that filing. Tapos, yun nga, na nakita ko si Navidad, si Esquivel, na parang ginamit lang yung sa 18 Marines. So parang natutuwa naman ako. Pero, hindi ko naman pwede kasing ang Ombudsman sa kabuuan, meron ka kasing gobyerno eh. At ang nangyayari sa gobyerno natin ngayon, pagdating sa Senado, ayaw kaming ipatawag. Nagkagulo-gulo, nagkaway-away. Isa lang ang issue dyan, hindi impeachment, hindi constitutional change. Ayaw nila yung Blue Ribbon Committee. Ayaw nilang ipatawag yung mga 18 Marines at mga magsasalita. So nagkagulo-gulo sila. Di ba nung una, minority nag-walk out. Alis na kami kasi yung virtual voting gusto nilang itulak. Para makaboto sila Senator Bato, Senator Jinggoy, na kahit na nasa in detention. Nag-walk out sila. Pagkatapos naman, nung hindi na pumapasok yung majority, no, para ayaw na muna nila kasi nga physical presence para palitan mo yung Senate President. Na sila naman yung may numero. Kung tutusin, pag pumasok yung presiding officer, I would think yung pagbabago ng committee ang gusto nila, bigla nilang ginulo on the last day. On the last day na magkakaroon ng Blue Ribbon Committee hearing. Nung papunta na kami sa Blue Ribbon Committee hearing, nag-usap-usap kami ng mga sundalo na maaari tayong arestuin, maaari tayong hinto. Nagulat ako, no less than Secretary John Vic Remulla, nakaharang doon sa pinto. Napadaan lang daw. Hindi, nakita ko kasi siya. Tapos, nagkasigawan talaga, nagkatulakan eh. Pero they were ahead of me. So, parang sabi ko, ano ba itong nangyayari sa gobyerno, no? And yung mga komite ng Senado, yung mga ibang senador, iniisip ko naman, pagbibigyan nila yung madinig, yung mga sundalo. Nung lalabas na yung 14, biglang may security threat. Ngayon. Oo nga naman. So, biglang, So, hindi na naman sila pwedeng pumasok. So, hindi na naman pwedeng pumasok. Sabi ko, ano nangyayari dito sa 14? Paano sila makapagsalita? Okay, Sek tough Mike, questions kabisado na mo tayo. tong part na to. Tough questions portion natin. The 18 Maleta boys said they started delivering kickbacks September 2022. Does this mean the kickbacks started September 2022. Sa tingin mo, kailan nag-umpisa ang kickbacks nito? Ang sinasabi lang September 2022 was when Saldico assumed the Appropriations Committee Chairman. To be honest, pag tinanong nyo naman sila, tinanong ko na rin to. Because si Saldi is a contractor. Yes. Even when he was congressman, kahit na nung bago pa siya mag-congressman. Yes. Sabi naman nung ibang nag-serve na sa kanya, may mga ganyan po kami. Yung, siguro may mga maliit. Pero yung dami daw at yung intensity na 3 to 5 times a week at nagdi-deliver sila, minimum 500 million, maximum 4 billion, nangyari nung naging chairman ng Appropriations Committee, si Saldico. Another question, Sec Mike, yung credibility daw ng mga Maleta boys medyo tainted kasi nga they're linked to you and also, they were also linked to the Tanim witness Ador Mawanay versus Ping Lacson. Ikaw yun. Yun nga. So yung parang... Yung Ador Mawanay, nagkamali media dyan. Kasi yung Ador Mawanay issue, hindi ako yan. And no less than Senator Ping clarified this. Yung naging problema namin ni Senator Ping was the Udong Mahusay issue. And I guess really magkakasama tayo that time. Si Udong Mahusay, dating tao ni FG, supposedly, nakidnap nung grupo nila Senator Ping. At ako naman, hindi ko naman ni-rescue talaga. But when he asked na kunin ko siya na, nakuha ko si Udong Mahusay. So yung Udong Mawanay, wala, no connection. Ador Mawanay. Ador Mawanay. So wala akong connection doon sa issue na yun. Pagdating doon sa witness, wala naman akong problema, siraan na nila ako.
Involved na ako sa politika. Hindi naman ikaw yung witness. Politically exposed person. Kasama na ako dyan sa labanan na yan. Titirahin nila ako. Magsasalta sila masama tungkol sa akin. Mumurahin nila ako. Wala sa akin yan. Di ba? Tanggap ko yan. Pero wag naman itong mga sundalo na nagsilbi na sa bansa. Nagbigay ng alay ng buhay nila para sa ating bansa. At ngayon, pangalawang pagkakataon na may ginagawa sila na ang pananaw nila para sa bansa, sisiraan ng ganon. Ito, very quick, Sec Mike, baka pwede describe mo in one word. PBBM. One word. Makulong ako. Hirap ng one word. Description lang, adjective. Ano unang papasok sa isip Una mo mo? maisip. Sa ngayon, martial law. Okay. VP Sara, Feisty. Senator Alan Peter Cayetano. Steady. Win, Gatchalian. Kaibigan ko si Win eh. Well, I guess, compromised. Okay. Erwin Tulfo. Senator Erwin Tulfo. Ano ba sasabihin ko sa Senator Erwin? Caution? Okay. Attorney Balicod. Attorney Baligod, Principal. Director Matibag. Marites. So if the Blue Ribbon Committee of Senator Erwin Tulfo invites you to its next hearing, punta ka ba? Actually, okay, si Senator Erwin again, kaibigan ko rin yan. And if he will invite me, I will join and I will speak out. Ngayon, kung ano yung mga particular issues kasi ng 18 Marines against Senator Erwin Tulfo, hindi ko rin naman alam yun. And pwede naman nilang pag-usapan. Ibig sabihin, kung ano ba talaga yung mga issue na yun, hindi ko alam ang mga individual names mentioned. Okay. Maaari na, as I've said, Christmas break, sometime break ng Kongreso, maaaring totoong suhol sa mga good job nila, sa mga ginawa nila, kung ano man yung mga nangyari doon sa mga pinaggagawa ng Kongreso. And andyan din yung ICC. So, ang daming elemento eh. In other words, wala kang first-hand information. Wala. So, hindi ka magiging valuable witness. Hindi. Sec If they Mike. want to know kung paano kami nagkakilala, they want to... Nitong mga 18 Marines. wala naman. Kasi, naintindihan ko rin na ang thinking nila is, ginagawan to ng script, pinepresent to mga to dahil sa politika, dahil kay VP Inday Sara, kakampi ako ni VP Inday Sara. On the record, ako ang unang tumaya kay Bongbong Marcos. Okay. Bongbong, I was already with Partido Federal when the President declared his candidacy. Later on, VP Sara, nagsama na sila. So I was a supporter of BBM and Inday Sara Duterte. The first and the biggest caravan happened in Quezon City, I was a led by my group, diba? Led by my team. So, hindi po sa akin to personal. And I have no political alignment whatsoever except etong corruption na to. Nag-serve ka sa gobyerno, Attorney Tixie, nag-serve ka Relly. Ngayon nyo lang narinig yung ganito kalawak at kalaking korupsyon. Kahit ang mga congressmen na nag-serve dati, cabinet na nag-serve dati, pag tinanong mo at nag-usap kayo, ganyan din ang sasabihin. Bitin na bitin. Baho muna nila yung leadership kasi maaaring hindi natin matanggal yung posibilidad na maaaring magkaroon ng dalawang impeachment in terms of kung sino ba talaga yung kikilalanin hanggat hindi ito nare-resolba na kung sino talaga ang lehitimong leadership. Nasa linya po ng ating komunikasyon si Professor Eric De Torres, isa pong political analyst. Prof, good morning po. Jade at Admar po ang inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Good morning po Sir Edmar at Sir Jade at sa mga tagapakinig po at sumusubaybay sa atin pong programa. Opo. Sa kasalukuyang setup ngayon ng Senado na pinangungunahan nga nitong acting Senate President ng na si Win Gatchalian, Prof, o itong Gatchalian Block, sa tingin po ninyo mapapadali ang conviction sa impeachment po ni Vice President Sara Duterte kung gagamitin po yung kanilang voting formula sa halip na 16 votes ay 12 votes po, pwede ba yon? Nako, alam nyo, una sa lahat, napakahalaga ho na i-resolve ho muna ng Senado ang liderato. Kasi kung babalikan ho natin, ang dami ho nagsalita na mga legal opinions ho pagdating dito. Ito ho yung hindi natin tinatanong at hindi ho na itatanong. Kung talagang lehitimo ang pagiging Senate President ni Win Gatchalian at itong 12 sinasabi nilang sila ang bagong mayorya. Bakit hinalal siyang Senate
pro tempore at ang title niya pa lang ngayon acting Senate President. So ibig sabihin nito, kung acting ka at kung talagang may legitimacy yung 12 na tumayo at sinasabing kayo na ngayon ang bagong mayorya, bakit acting pa rin din siya? Hindi ba? So dito pa lang makikita mo yung crisis at saka yung banggaan talaga ng dalawang panig, because as far as we are concerned, at klarong-klaro yan, hindi pwedeng gamitin yung argumento nung mga nakalipas na naging kaso before kasi nagbago na siya eh. Diba? So lahat yan, dalawang bagay. All road leads to the 2028 elections, impeachment of BP Sara, and thirdly, the flood control program. Yan naman talaga ang pinaka takbo o ng sitwasyon kung bakit talagang yung power play kitang-kita natin. At ang pinaka nakakalungkot dito, Sir Jade, yung taong bayan, yung ating mga kababayan na kung saan hanggang ngayon nangangarap na magkaroon ng maayos na liderato at mismong mga ating mga politicians o mga politiko at ang mga senator kanya-kanyang bangayan. So that this also shows and reflects the kind of leadership that we have. The failure basically of the government to mitigate and all forces ng society and political forces ay makontrol. So that gives us a very idea of how lack of leadership basically is at play here. Ang problema po, Prof, ay mismong Malacanang, ang Kongreso ay kinikilala po si Senate o Acting Senate President Win Gatchalian dyan po sa Senado. Alam nyo, yun nga rin din nga yung isa, to legitimize yung 12. At alam nyo, yun nga yung sinasabi kong paulit-ulit, yung labanan ng naratibo. Kasi yun ang naratibo nila. Pero ang tanong, yung bang naratibo nila ay naaayon sa batas at naaayon sa konstitusyon? Yun ang mahalaga po dapat natin ditong suriin. Kasi siyempre sasabihin nila na kikilalanin nila yan kasi yung interest nila at the end of the day, pwede natin sabihin nila paulit-ulit na hindi nakikialam ang palasyo and so on and so forth. Pero paano kung hindi makikialam? Lahat ng legislative agenda mo nakaangkla sa Senate presidency at sa Senado at sa galaw basically ng legislatura. So malabong sabihin na walang pakikialam dyan. Ikalawang punto dito, kung may pagkilala, yun yung naratibong nililegitimize. Kaya kung mapapansin natin, yung IBP nagbigay ng pahayag, which is ang dami ding nagko-contest na ibang mga legal luminaries because iba ang pahayag at pagtingin din ng ibang mga abogado patungkol dito. So, ito yung naratibong piniplay. Basically, pero ang tanong dyan na sana maging critical ang taong bayan at maging critical po tayong lahat. Naaayon ba ito sa batas at naaayon po ba ito sa konstitusyon? Kasi usaping technical ito na kailangan pong iresolba na magbigayan ang dalawang grupo. Kasi technically sa akin po itong pagtingin, as far as we are concerned, as the interpretation as such, talagang si Senator Alan Peter Cayetano pa rin din po ang tumatayong Senate President kasi 13 at 13 versus doon sa 12. So, yun po. Opo. Official lang ipinadala ng Senate Impeachment Court sa ilalim nga ng pamumuno ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian yung notice of pre-trial conference sa kampo po ni VP Sara at ng House Prosecution na panel. Dapat bang kilalanin ito ng kampo ng pangalawang Pangulo? Yun nga ho yung mahirap at hindi na ako magtataka na baka mamaya magkaroon ng dalawang impeachment proceeding. Impeachment sa bloke ni Win Gatchalian at impeachment sa bloke ni Alan Peter Cayetano. Ako po sa aking pagtingin, para hindi lalong gumulo lahat kasi una sa lahat ang dami hong problema. Sana ho respondihan din nila at kinakain yung oras dyan sa kapo-politika dyan sa Senado yung problema ng mga kinaharap ng ating mga kababayan na nasalanta ng lindol na hanggang ngayon nag-aantay ng tulong at sa bagal ng responde ng ating pamahalaan. So, dapat i-resolve ho muna nila yung leadership kasi maaaring hindi natin matanggal yung posibilidad na maaaring magkaroon ng dalawang impeachment in terms of kung sino ba talaga yung kikilalanin hanggat hindi ito nare-resolve na kung sino talaga ang lehitimong
leadership. Pangalawa pa, yung mga empleyado ng Senado, nalilito din sino ba yung kanilang susundin, yung iba't ibang mga ahensya. So, mahalaga po na dapat siyang ma-resolve. Opo, sampulan na nga yung Blue Ribbon Committee, nagkaroon ng dalawang hearing, Prof. Tama po. Tignan niyo ho, no, kung susuriin natin yung nangyari ng Lunes, ano ang sinasabi ng Blue Ribbon Committee? Hindi siya hearing, meeting. So, ibig sabihin nun, lahat, dahil acting si Senator Win Gatchalian, lahat ng basis ng kanyang inappoint dun sa mga committee ay hindi pwedeng mag-assume kasi alam nila, tingin ko pare-pareho na walang na-challenge at walang justification yung 12. So, yun lang yun kung talagang malakas ang loob nila at talagang may tinutungtungan silang legal basis, eto tanong ko, bakit acting? At bakit Senate pro tempore? Kasi kung tatayo at nung ginawa nila nung June 3, yung pagtawid dahil mayorya na si Chis Escudero, bakit hindi automatic we-nominate Senator Win Gatchalian as the new Senate President? Bakit pro tempore and then naging acting? Di ibig sabihin doon pa lang, 'di ba? Alam nila sa sarili nila na hindi shock-proof yung tinutungtungan nilang argumento at basihan. Prof, dapat bang magkaroon po sila ng special session? Kayo sang-ayon po doon? Ako po, hindi. Ang una nilang gawin, i-resolve nila muna yung leadership bago magkaroon ng special session. Kasi pag nagpatawag sila ng special session, sabihin special session yan. Special session ng bloke ni Win Gatchalian na kinikilala ng Malacanang. As far as we are concerned, Senate President pa rin din naman si Alan Peter Cayetano. So, sinong bloke ang ipapatawag? So may power struggle mangyayari. Lalo lang lalalim ang problema, mas lalong kawawa yung taong bayan. Wala na silang nagagawang trabaho. At pagsampa at simula niyang impeachment, wala nang magagawang mga legislative agenda yung mga yan. Dahil lahat, kanya-kanyang papugian, kanya-kanyang pagalingan, at kanya-kanyang basically media mileage kung sino ang magaling at sino yung nasa side na, hindi mo na nga alam kung sino ngayon yung nagsasabi ng totoo o sino talaga yung nagsasabi ng nasa side ng kabutihan. Opo. Sa tingin po ninyo, dapat bang mas tutukan yung flood control anomaly investigation or itong impeachment ng pangalawang Pangulo? Alam niyo, kung kaya hong pagsabay-sabayin, pagsabay-sabayin ho nila. Mahalaga din, mandato naman ho nila talaga yung pag-proceed sa impeachment. Pero hindi din ho natin pwedeng sabihin na hindi natin pwedeng papanagutin ang mga dapat papanagutin dyan sa flood control issue or flood control scandal na po yan. So, para po makross-examine, magkaharapan na sino ba talaga yung nagsasabi ng totoo, tingin ko mahalaga ho na dapat ho pagsabayin ho yan. Mag-exert ho sila ng effort dahil ang dami hong oras at trabaho hong nasayang dahil sa girian ho ng dalawang kampo at hindi maresolbang liderato ng Senate presidency. Opo. May kinalaman ho ba yung pagpapahigpit ng seguridad dyan po sa Senado sa investigasyon sa flood control anomaly ng paksyon po ng Cayetano Black sa panguna din po ni Senator Marcoleta? Prof, considering na may mga iba pang mga testigo ang lalabas, sabi nga ni Attorney Levy Baligod doon sa kanyang mga panayam, nasa 14 at possible pang madagdagan ng 7 yung mga lalabas at magsasalita laban nga po doon sa mga sangkot nitong anomalya sa flood control. Maging si Senate President Alan Peter Cayetano kasi duda po doon sa intel na nakuha po ng ilang senador. Sabi mula daw sa NBI at wala raw sa USAA at hindi lahat ng mga senador ang nakakaalam po doon sa intel po na yan. Ano po masasabi po ninyo? Hindi na rin din ho natin nga alam kung ano yung katotohanan kasi minsan sinasabi lang ba ito para diversion o tactical tactics para ma-divert yung attention ng mga tao at magkaroon ng pagkiling, i-heightened na naman yung sitwasyon. Sa totoo lang po, hindi nakakatulong kasi sobrang politika po just to grab that majority and power basically at play. So walang tingin ko rin din ho yung basihan kung NBI ho yung nagsabi
maglabas din ho sila. Of course, for security reasons or for security purposes, if pwede naman ho nating tignan ito ng walang politika na kung talagang may safety, karapatan din ho ng malaman ng bawat senador at hindi lang po yun, ng bawat empleyado ng Senado na mayroong ganyan hong klaseng threat. Kasi hindi lang naman ho usapin dito yung seguridad ng mga senador Usapin din dito yung seguridad ng lahat po din ng mga staff at mga empleyado ho sa Senado. Opo. Bago ko ipasa kay partner Admar, Prof, papaano ho ba sa tingin po ninyo ito matutugunan o matatapos considering nga ang both camp ay hindi talaga ang magpapatalo pagdating po sa Senate leadership? Ako, tingin ko nasa tama hong pag-uusap. Pangalawa ho, ang pinakamaayos ho dyan na bagay is ano ho yung sinasabi ho ng batas. Ngayon, kung wala ho talagang balak mag-give in sa bawat isa, nararapat po talaga na mag-step in na po ang Korte Suprema. Yun lang po talagang napaka-delicate na issue sapagkat ito po ay realm ng isang branch ng government na independyente at ito po ay political exercise at political in nature. So, naiintindihan din ho natin ang Korte Suprema na very cautious sa pagbibigay at ng desisyon at pag-aaral mabuti kung paano din nila ito tinitignan. Yun lang po, sa takbo ng mga sitwasyon, wala ho talagang balak mag-give way. Ang isang bloke ay sinasabing sila talaga, ang isa naman ay existing, ganon. So, talagang napakahirap po para po sa takbo ng atin pong bansa ngayon. Prof, magandang umaga, si Admar po ito. Makatutulong po ba sa imahe ng administrasyon yung pagpapahayag agad ng Malacanang na yung pagpanig nila sa isang paksyon po sa kabila ng pag-question pa rin po sa legalidad ng kanila pong ginagawa? Kasi though meron ng pag-question dito ng isang guro sa Korte Suprema pero hindi pa alam talaga, inaantay pa kung sino talagang legal dito. Prof? Ay hindi ho nakakatulong. Ang kailangan ho siguro na pagsumikapan ng Malacanang o ng palasyo ay magtrabaho hong mabuti. Mag-responding mabuti doon sa mga kababayan ho nating nasalanta ho ng lindol at ito na naman ho magtatag-ulan. Pag-igtingin, tandaan ho natin, makikita ho natin, napapansin ho natin sa araw-araw, wala ho yung news dun sa nangyari ho dun sa mga kababayan ho natin sa Mindanao Lahat ang unang spin kaagad pag nagpa-press con po sila ay patungkol ho kaagad dun sa liderato nito, nililegitimize ho nila. Mahirap hong mag-legitimize ng isang bagay na wala ho munang una sa lahat basihan o questionable pa po na kailangan ho muna nitong i-resolve. Ikalawa, nawawala ho yung yung sitwasyon na kung saan yung appreciation ho natin ng separation of powers. So, yung pagsabi mo na nililegitimize mo siya, it goes without saying na yun ang pagkilala mo na yun ang yung sinusuportahan. And that's, pag sinabi mong ganun ng postura mo, that's political in nature. Di po ba? So, just because itong bloke na to associated dito, yun ang kinikilala mo. So, ako, tingin ko, political in nature at hindi siya lalong nakakatulong. Tingin ko, dapat nga sa mga press conference, unahin nila at ipakita nila, i-assure nila sa ating taong bayan na unahin nila ano yung pinaggagawa nila o ginagawang responding pangunahin doon sa mga nasalanta ng lindol rather than araw-araw, puro banat at saka tira na lang sa politika yung nangyayari, which is na napapagod at nakaka-frustrate sa parte po ng taong bayan. Opo. And ito rin po ba ay sumasalamin sa pamumuno? Though, ang sinasabi talaga may separation of powers po talaga. Pantay lang yun sila sa executive, legislative, at dito po sa judiciary. Pero sumasalamin po ba ito sa kabuuan ng panggobyerno natin, itong mga ganito pong resulta ng mga sigalot po, Prof? Masasabi po natin to a certain degree, to a certain extent, opo. Kasi leadership issue siya na yung both chambers, hindi umaayon basically dun sa takbo ng mga bagay-bagay kasi power grabbing, power
power play. Ika nga, yun yung siguro tamang term, no? Yung power play na kung saan dapat po ang nagsiset ng tone, bagamat tama po, may separation of branches at saka checks and balances. The one that would always set the tone will always be the executive, 'di ba? At pagtatrabaho ho basically ng mabuti, 'di ba? Na nakita natin. Siguro balikan lang ho natin nung kapanahunan ho ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Never ho sa akin hong recollection, correct me if I'm wrong or ito ho sa mga tagapakinig. Nung nagpalit ho ng liderato sa Kamara at din ho dun sa Senado, hindi ho nakialam kahit na minsan ng ehekutibo. Hinayaan din ho ng palasyo na magkaroon ng win-win solution sa pagitan ni Senator ni former back then House Speaker Alan Peter Cayetano at Lord Alan Velasco, which is term sharing. So hinayaan ho ng palasyo yan, hinayaan ho nila yung iresolba dahil tingin ko po yung pagkilala na this is an independent branch of government and therefore they should resolve it by themselves. Opo, maaari din po bang makonsidera ito na side effect din sa negative 15? Kumbaga, ito yung naging isa kabilang sa mga resulta dahil masyadong mababa ang tiwala ng taong bayan sa leader natin ngayon. Ayun din ho, no? So napakalaki nga rin din hong hamon yan dahil napakababa po base sa survey yung trust and confidence rating po ng ating Pangulo, which is negative 15. So sa akin ho, mas makikita hong makakabawi ho kung magtrabaho na lamang po at bawasan na lang ho natin itong pronouncement na hindi ho makakatulong. Pagtugon na laging halos araw-araw, minuto, laging nakatuon doon sa pinagagagawa ho ng atin mga politiko at mga senador. Mas mahalaga pag-anuhan ho natin, pagtuunan natin ng pansin yung naganap hong mga nangyari ho sa pagtulong sa atin ho mga kababayan sa Mindanao. Pero nakikita nyo po ba itong panibagong galaw po dyan sa Senado na may basbas ng Malacanang? Kasi meron pong mga akusasyon din ang panig ng Cayetano Black na nakikipag-usap sa Malacanang, and nakikita nyo rin po ba na ito'y may kaugnayan sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte o doon sa controversial na flood control scandal? Oh, well, we could only speculate, no? Pero ito ho yung malaking katanungan. Bakit po din napakalakas din po ng loob ng bagong mayorya o yung bloke ng Gatchalian Bloc kung syempre po wala po ito rin ding support or backing elsewhere. So I cannot say, or it's just purely speculation kung meron nga kasi speculative siya, pero kung babasahin natin napakalakas ng kanilang loob na kahit hindi alinsunod sa rules at saka sa konstitusyon ay nagawa nilang i-vacate at kunin na ipahayag na sila ay basically the new majority. Yun yung dapat nating tingnan. And yun, katulad ng sinabi ko kanina, tatlong bagay. All road leads to the 2028 elections, the impeachment of VP Sara, and third, the flood control issue. Opo, at sinasabi nila busy sila ngayon dito po sa Mindanao. Pero after nitong sa issue ng Mindanao, siguro tila natahimik lang. Pero meron pang yung maraming mga issue sa ating bansa ngayon, yung ating ekonomiya. Pero nakita natin, usaping politika pa rin po yung napag-uusapan. Meron pang isang opisyal sa Kamara nagsabi na dapat i-prioritize ang impeachment over doon sa nakawan, malawakang nakawan sa flood control po, Prof. Yun din nga ho yung nakakalungkot, no? Hindi ho matugunan yung dapat na una munang tugunan, which is yun hong kabuhayan, yung ekonomiya, yung inflation, yung pagtaas ng piso sa dolyar, yung halos linggo-linggo, hindi mo alam kung bababa o tataas yung presyo ng gasolina, trabaho. Ito ho yung dapat na pinagtutuunan ng pansin. Yun nga ho, yun ang pahayag ko nga ho kanina, pagkada press conference,
wala hong bagong magandang sinasabi. Ang pinaka-highlight din ho na napipick up palagi yung pronouncement ng banat pagdating ho sa politika. Wala ho tayong naririnig na maganda. At yun ho yung critical dito sa atin ho mga mambabatas. May mga iba ho mga mambabatas lalo na sa Senado na yung bago Mario Yaquez pupunta ho doon sa MIGA para malaman niya. Hamunin ho natin sila. O yung Kamara, sabi, sweldo nila, ibibigay daw nila. Hamunin din natin yung mga senador. Naipit, ang dami ng trabaho dahil sa hidwaan nilang yan. Mahalaga ho na dapat tumulong din sila doon sa atin ho mga kababayan. At anong mga legislative agenda ang pwede hong gawin para maibsan po ang kahirapan at ang lumalalang krisis ng ekonomiya ng atin hong bansa. Prof, si Jade po ulit ito. Sabi po ng Malacanang, sa mata ng Malacanang, sa mata ng ehekutibo, wala pong matatawag na constitutional crisis ngayon. Anong masasabi po ninyo? Kung wala pa naman hong krisis sa ngayon, sa mga susunod na panahon, ano ho yung mangyayari pagdating ho, lalo na kung sino ho yung dapat na sundin at kikilalanin. So, yun ho ang nangyayari ho talaga, kaya ito ho yung pinaka nakakatakot, yung naratibong ipipilit at naratibong balak na maimpluwensyahan yung perception ho ng ating taong bayan. Kaya ngayon ho, lalo na yung mga ating mga kababayan, na panawagan natin na lalong maging critical ho doon sa mga impormasyon ho. At kanino nanggagaling yung mga impormasyon. At check ho natin yung background din ho ng mga taong pinakikinggan natin ng mga impormasyon na ito para po mas maging critical tayo dun sa atin sa mga impormasyon na sinasabi ko sa atin. Huli na lang, Prof, ang sabi doon lang po sa impeachment issue kasi ipinahayag po ni House Leader Prosecutor Jervil Luistro na magagalit po yung mga Pilipino kung i-delay po lalo itong impeachment trial batay po sa mga survey kasi daw super majority po sa mga Pilipino ang nag-aantay sa trial. Anong masasabi po nyo doon? Hindi ko ako makapagkomento kasi hindi ko ho alam kung anong survey yung sinasabi niya. Pangalawa, ayan naman may kalendaryo may kalendaryo na. Tingin ko ho tuloy naman ho yan. Ang katanungan lang ho dyan, humaging handa ho tayo at kung hindi ho ma-resolve yung Senate leadership, baka 2 impeachment proceedings ang mangyari. Hindi ho confusion taong bayan, lalo ho tayo magkakaproblema ho pagdating ho sa ganyan. Tingin ko hindi ho usapin kung sinong kung sino ang kung matutuloy ho siya. Ang tingin kong dapat ho natin paghandaan at tignan yung posibilidad na 2 impeachment trial yung mangyari sa 2 bloke pag hindi na-resolve yung sigalot doon sa issue ng leadership. Alright. Siguro, Prof, yung mensahe po ninyo sa lahat po ng ating mga kababayan, lalo na po sa mga